Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. Amer from Japan. Kaya Virgo, this reading is for you. Tingnan natin yung September. Berna, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na, energy nyo lang, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Uy, honor and respect will come to you. Congrats sa mga aspeto ng buhay mo yan. General reading tayo. Blessing is coming. Kung anong kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo, Virgo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Hala, use your own intuition, lawakan ninyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, always tatandaan, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron kayong mga family wish come true. Congrats kung ano man, saan man yan. Sa family nyo, yan. Siguro may mga hinihiling kayo, ganyan, about sa family, na maaring iyon is matutupad. Hindi man siya sa ngayon, pero matutupad siya. No? O kaya naman kung nakakita kayo ng mga ganito, ganyan. Yung mga parang ganyan. Ano tawag dito? Ano tawag dito? Baka magkamali ako ng salita eh. Basta yan. Balon! Balon. Yung mga will-wisher, yung mga kahit dun sa mga hindi siya sa balon, yung mga coin, tapos nag-wish, baka nagpupunta kayo dyan. Uy, you are on the road to success. Siyempre, sigsag yan. Siyempre, kumbaga may mga blockage, pero wag kang hihinto. Kasi you will be success in any aspect of your life. Mag-ingat ka pa rin, trouble or accusation is coming. May mga tao na niluluto na nila ang kanilang mga sasabihin sa'yo. Kaya handito yung sabi ko dito, there's a blockage, diba? Kumbaga, isa to sa maging distraction mo. Kumbaga, huwag ka magpapadistract sa kanila. Yan, may mga masasabing hindi magaganda, mga galit, away. Yan, kumbaga, ingatin kayo kasi baka habang nagluluto kayo or someone is mabanlian ng mantika o kaya matalsikan kayo, mag-ingat kayo ha. O pwede rin na sa iba sa inyo is magsasucess kayo sa related to a foods. Yan, maaaring may mga foods, business, ganyan. Ikaw or your family mo, kasi andito rin si family. Uy, someone's working against you behind your back. Ala, ito na nga. Diba? Tignan mo to, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 lang pala. O, ayan nga, may mga tao na ayaw at magagalit sa'yo or pwedeng inggit sa iba dito. Yan, may mga nagmamatsyag, no? Sa nakita ko, yan, may mga pagmamatsyag. Kumbaga, mga sneaky person. Yan. Kumbaga, pwede rin na nasa larangan mo siya ng iyong trabaho, no? Na maaring dinadaya ka o ginugoyo ka, no? O tinitingnan nyo. May mga pagmamatsyag na nangyayari. Dealing or relationship with the woman with blondie, gray, or white hair. Pwedeng ikaw ito, pwedeng kapatid mo or someone, or pwede din na isa ito sa iyong mga galit sa iyo. Or pwede rin na connected siya sa iyo. Pwede isa sa ganito. Diba? O kaya siya yung mabatikusin. Vice versa. Kung meron kang kakilala nito, baka siya yung babatikusin instead of ikaw. Vice versa tayo. Wala, grabe naman to. Okay. Taking vacation, physical or mentally. Iba sa inyo, maaaring magkakaroon kayo or you're thinking na mag-holiday kayo, magre-resting time kayo, magbabakasyon kayo. Yan, may mga gagawin kayo na ikaka-relax nyo. Or you want to be relaxed. Or you need to be relaxed. No? Kasi andito tong mga ito. No? Kumbaga, or pwede rin naman na hindi ka bothered. No? Kumbaga, kumbaga hindi ka nababother sa kanila, basta ikaw tuloy-tuloy ka lang to success. Maaring ganun. Kumbaga, bahala kayo sa buhay nyo, anong sabihin nyo, anong gawin nyo sa akin.
I don't care. No? Sa iba sa inyo. Tingnan natin. Much good naman yun, di ba? At least sila yung mapapagod. Sila yung mahihirapan. Oy, Candle, oh, you will be shown the way. O, di ba? To success. Ibig sabihin, pwedeng itong tao na to, or ikaw ito ha, maaaring itong tao na to, basta example ko na to, maaaring itong tao na to ang magbibigay sa'yo ng kaliwanagan para mag-success ka sa buhay. Pwedeng partnership or any situation or makakatulong siya sa'yo to your success. Pwedeng ganon. Or isa siya sa tao, itong tao na to ang, makakapagbigay sa'yo na to vacation or may mga vacation situation, maaaring kasama mo siya or any situation. Pwede rin na you will show with the way there's an enlightenment also, no? Enlightenment, magkakaroon ka ng more on enlightenment, mag-going toward ka sa success mo. So, nakikita ko dito. Or pwede kang managinip, mga repeating numbers, any sign na ibibigay niya sa iyo going toward to your success. Kumbaga, huwag ka magpapabothered na lang dito. Hindi ka naman, nakikita ko, hindi ka naman bothered, no? Diba? Pwede rin na, also, the candle, maaaring ito is one of your angels, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin energy mo. Pero huwag ka pa rin mag-aalala kasi may mga tao pa rin na irirespeto ka. May mga honor and respect pa rin na parating sa'yo. Tingnan natin, uy, good news is coming. So, sa inyo, may good news, happiness, fulfillment. Kasi nga, birthday mo. Happy birthday pala mga Virgo. Beautiful soul, Virgo. Happy birthday. At belated, advance, or kung kailan man ang birthday nyo. Yan, kaya pala may happiness. Kaya pala sabi, parang may happiness. Yan, may happiness sa buhay mo. Maaari may mga celebration coming. Makakaramdam ka ng kasiyahan by this September, syempre. Yan ang nakikita ko rin sa iba sa inyo. May mga abundance coming also. Achievement. May ma-achieve ka rin daw. Tingnan natin energy mo. Energy po niya. Okay. Universe, i-explain mo sa akin to. Sabi ko, parang engot lang si ate, no? May nagmamatsyag sa'yo, Habir ko. No, di ba sabi ko sa'yo kanina, di ba may rat ka? May nagmamatsyag sa'yo. Someone's spying. O nandito yung iba sa inyo is may mga i-research kayo, aaralin nyo, ganyan, pag-iisipan nyo, sisiyasatin nyo. Gando kasi yung pagiging tears of knowledge, diba? Baka mag-aaral kayo. May mga gusto kayong pag-aralan, ganyan. Ang energy mo, sa nakikita ko dito, energy mo happy ka, oh. Happy ka. You try to make it balance. Ang nakikita ko. Andito ka sa sitwasyon mo na more on peace and harmony this September, sa nakikita ko dito. Pero syempre, yung napauwa ko kanina, ate, diba, si ate nyo, may mga imbalance din naman. Kasi why? May mga tao na hindi pa rin sila magtitiwala sa'yo. Or maybe ikaw. No? May mga tao ako nakikita na gagamitin ka nila o may panggagamit na magaganap. Sana hindi ikaw kasi karma is coming talaga yan, ha? Oh, yun ang nakikita ko dito. Siguro may imbalance yung iba. Anong ganun? May mga sitwasyon na hindi magiging komportable sa'yo, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. May mga energy mo, it's more on dito, happy, loving also. Pero may mga connection ka na hindi good, Imbalance, yun na nakikita ko dito. Siguro andito rin yung yung hindi ka sasayo, hindi ka na madaling magtiwala or hindi ka agad-agad magkakaroon ng tiwala sa ibang tao o kung kanino man. Yun na nakikita ko dito. Kasi also the lovers and the lovers, so. Diba? Andun ka sa sitwasyon mo na
na mas magiging very idealism ka or iisipin mong maigi kung sino yung mga tao na pwede mo pagkatiwalaan or hindi. Andun ka sa sitwasyon na yun. Happy ka, as in, happy. May mga situation na, tulad na sabi ko dito, andito si Crown, no? May mga sitwasyon sa iba sa inyo na may mga tao na magbibigay ng pagmamahal at suporta sa iyo. Merong mga collaboration, happy gathering, celebration, joy, also creativity, ganyan. May mga situation na mag-heal or maaayos or magkakaroon ng mga pagbabago. Ate, maganda. Yes, maganda siya. Huwag ka mag-alala. No? Maganda naman siya. So, nakita ko yung mga pagbabago magaganap o mangyari sa'yo. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano parating kay Virgo? Okay. May tao magsisinungaling sa'yo. Or magkakaroon ng sikreto. Pwedeng ikaw, or vice versa. Yan ang parating sa'yo. Ibig sabihin, may makikipag-communicate sa'yo, either bago siya, or pwede rin na ito is kilala mo na, no? Sa nakikita ko to, na hindi siya magsasabi ng totoo sa'yo. May pagsisinungaling. May dishonest, kumbaga. May tao na magiging unfair sa'yo. May tao makasarili, sakim, ang nakikita ko, parating, meron ka daw, tingnan ko. Sa iba sa inyo, may gagawin ka na isang situation in life na siguro you have an idea to pursue siguro either project, creativity, or may mga ifo-pursue ka na idea, o may mga iniisip ka na bagay-bagay na hindi magiging maganda yung bunga nung sitwasyon na yun. O kaya merong isang sitwasyon na nasa isipan mo na matagal mo nang hinihintay na magkaroon ng hustisya or magkaroon ng magandang resulta doon sa nakikita ko sa'yo dito. Maaring may mga ganun kang paghihintay na hindi mo kayang bitiwan. Gayon. Yun ang nakikita ko. Tingnan pa natin. May taong magaling magsalita. Patay tayo dyan. Mukhang, ang King of Wands, ano pwede ko malaman sa'yo? Ba't nandito ka? Same kayo, oh. Kilala mo siya, ibig sabihin. Maaaring nakikilala mo na siya, or pwede rin nakarelasyon mo siya, pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho. Or kung nasa grupo kayo, yan. Ibig sabihin, dito ay mayroon akong nakikita na there's a corruption. Maraming klase ang corruption. Pwedeng pagsisinungaling, pwedeng corrupt when it comes sa pandaraya, when it comes sa money, ganyan. Ako nakikita dito. Pwedeng lolokohin ka niya kasi magaling to magsalita. Parating rin sa'yo, sadness. Yun ang nakikita ko sa'yo. Sadness, mapanghihinaan ng loob, or there's may lungkot. Sana hindi nyo energy itong nakukuha ka, kasi nahandito kasi si Rat, tsaka si Frying Pan, kaya hindi imposible na lumabas ito sa'yo. Ha? Yan ang nakikita ko sa'yo. Kaya diba sabi ko nga sa'yo, ayan o, meron silang piniprito. Piniprito, galit si ate, no? Nagagalit sa mga, no? Yan ang nakikita ko dito. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang siya. Or pwedeng related siya sa work mo, ganyan. Pwedeng ito is isang grupo, pwedeng ganun. Or pwedeng may grupo siya. Pwedeng itong tao na pwedeng sila is partner at sila ang magsisinungaling sa'yo.
Ganyan, sila ang mangloloko sa'yo. Ganyan. Baka may kumunik sa'yo na isang lalaki, tas biglang babae, or pwede naman na sa iba dito, bago to, sa iba naman, kilala mo na talaga siya. No? Yan ang nakikita ko. May connection sa isang lalaki at sa isang babae. Pero mag-ingat ka pa rin. Pwede rin na pwede ko? Kasi hindi kayo pwede pare-pareho ng reason. Kasi iiyak ang mundo. Hindi ibibigay ng universe yan. Pwedeng sa iba kasi is sa kapatid mo, pwedeng sa iba is sa lovers mo, pwedeng sa iba is sa kasamaan mo sa trabaho, pwedeng sa iba is vice versa, pwedeng ganun kasi yung ang destiny ng tao. May mga lack of clarity rin ako na nakikita sa'yo dito. Siguro may mga lack of clarity kaya napag-iisipan kung ito ba is magsasucess or hindi. Itong idea ko o itong iniisip ko, itong project ko, itong creativity ko is magiging okay ba? Kalalabasan? Ganon. May mga ganong sitwasyon. Kaya na may isip. Siyempre may mga false impression pwedeng sa'yo or someone. Pwedeng may mga self-doubt sa iba. Pwedeng magkakaroon ka ng self-doubt dun sa idea na yun. Tingnan natin ang dapat iwasan. Mag-trust kayo sa intuition nyo, ha. May tao dito na gusto magiganti, Pwedeng babae at lalaki rin gusto magiganti sa'yo, or pwedeng ikaw rin ito. Ha? Mga dishonest person, gusto magiganti. Mag-ingat kayo. Basta yun yung sinabi ko. Dapat po iwasan ni Virgo. Kung gusto nyo lang naman, ha? Nasa inyo naman yan, Kayo pa rin magdidesisyon. Ba't nang huli? Ang destination nyo. Dapat iwasan po. Bakit puro to ka? Okay. Iwasan mo yung magdalawang isip ka. With the Five of Cups, no? Iwasan mo yung mga bagay o magkaroon ka na pag-isolate sa sarili mo. Iwasan mo yon. Iwasan mo yung ma-imbalance ka. Siyempre, isa rin yun. Iwasan mo yung hindi ka makapag-desisyon with your own destination. And iwasan mo manghinayang or magkaroon ng pagsisisi sa mga naganap na o nangyari na o natapon o nawala na. Hindi na kailangan nyo kasi you need to learn lang doon sa bagay na yun, di ba? At huwag mo nang ulitin, syempre, di ba? Yan ang sinasabi rin ng universe dito. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt. Isa yun, tulad na sinabi ko kanina. Self-doubt, i-cancel or i-delay yung mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo na halimbawa, may mga bagay na hindi mo matapos-tapos, may mga bagay na hindi mo kayang baguhin, may mga bagay na nagdadalawang isip ka, may mga bagay na gusto mong gawin na opportunity pero nagtithinking ka or nagtithinking ka doon o nagse-self-doubt ka doon, maaaring ganon, di ba? Iwasan mo na lang yun. Pero maging confident ka sa lahat ng gagawin o susubukan mo sa buhay mo. Kasi the more failure that you have, sorry ha, nag-i-English si ate, mali-mali naman si ate. Ayaan nyo na ako, ha. Alamin naman si ate nyo. Na mas more ka magsasucess kasi andito si Mountain. Kasi nga, kaya nga nandito si Mountain, di ba? Kumbaga, success, blockage, ganun yun. Kasi may kailangan mo nga matutunan kaya nagkakaroon ng blockage. Kung uulitin mo yung pagkakamali mo, mahirap na yun. Diba? And syempre, patient. No? Iwasan mo hindi ka maging patient. Alam ko naman na patient kayo lahat. Napaka-patient nyo, mga Virgo. Marami sa inyo patient. Stagnant. Iwasan nyo katamaran. Syempre, isa rin yun. No? Yan. Pag-isolate, katamaran, sadness, loneliness, iwasan nyo. Yung mga decision making to make, yan. Yung labanan, yung mga pagbabago magaganap, loss of control, ulitin yung mga nangyari in the past, kaguluhan, mga ganyan. Mga, kumbaga, parang si Mountain, itong mga sagabal na ito, yan. Love. Kumusta po ang love? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kumusta po ang love ni Virgo? Sa iba sa inyo, ano to? So makakahiwalay, siguro karelasyon.
Sa iba dito kasi andito si family no? O kaya, tingnan natin. Mga tao na masasama ang loob sa iyo. Ay, iba dito, ano to? Kasama to sa trabaho. Sa iba. Or kapatid. Sa iba sa inyo. Okay, when it comes sa love. When it comes sa love, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng conflict. No? Nagkaroon na ng conflict na handoon yung situation na hindi kayo nagkasundo. Yan. Pwede rin sa hindi kayo nagkasundo na when it comes sa money or sa trabaho, ganyan. Mga ganun sitwasyon. May mga hindi na pagkasundo ang bagay-bagay. No? Dito sa situation na to, pwede rin na nagkaroon ng distraction in relationship at kinakailangan na mag-move ang isa. Pwede rin na third party sa iba, no? And maari din na iba sa inyo, ikaw or siya is committed ka sa, halimbawa siya committed siya sa iba pero nakipag-commit siya sa iyo, or ikaw committed ka sa iba pero nakipag-commit ka sa kanya. Pwedeng ganun. Pero dumating yung time na need to move on. Nagkaroon ng mga pagbabackstab, syempre. Pero isa sa inyo, no pointed name, wala ang pangalan mo dito, nandito yung isa sa inyo na nahahatak pa rin siya ng nakaraan. Naalala niya yung mga magagandang memory from the past or yung mga situation in the past is still missing you or thinking of you. Itong tao na to, gusto niya pa rin ng getting together, gusto niya pa rin niya ng commitment, itong tao na to kahit na nagkaroon siya ng pag-move or maybe this is you, no? Sa nakikita ko dito. Pero dun pa rin na maaring magkakaroon ng connection or magme-mail siya sa'yo or ikaw magme-mail sa kanya. Kasi handun pa rin ang gusto niya ng partnership sa'yo nitong tao na ito. Gusto pa rin or wish come true niya pa rin na ma-fulfill or ma-achieve ka nitong tao na ito. Sa nakikita ko, malungkot, oo, nagdadalawang isip at nagkakaroon siya ng doubt sa sarili niya. Then, yun nakikita ko dito. Kung kayo naman is single, maaring iba sa inyo is single man kayo o hindi, maaring nasa ibang bansa kayo o handin yung pagiging LDR, no? Sa iba sa inyo. So, nakikita ko dito. Sa iba, kung single kayo, may parating sa iyo na nakikita ko na may parating na isang tao na may deep feelings, very caring. Yun nga lang, maaring ikaw is mag-doubt sa kanya or siya is mag-doubt sa iyo nitong tao na to. Sa nakikita ko dito ha, vice versa. Pwedeng sa sarili niya, nagkakaroon siya ng doubt to pursue. Yung gano'n. Pero mayroon siyang deep feeling sa iyo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na ito, bulati. Natingin kasi ako dito Sabi ko, ano ba yung nasa baso? Sabi ko, sorry parang na-amaze kasi ako dun sa may kinakain kasi siya. Okay, kung kayo is partner kayo nito, sa nakita ko dito, maaring kayo is may 2, 3 anak sa iba sa inyo. Pwedeng 5, no? Or pwede rin, kung hindi man yun magkakapatid kayo. Ganyan. Sa iba sa inyo is ganun. Ang nakikita ko, ate may love, dito naman yung good memory, no, ninyong dalawa. Syempre may mga pagkakataon na hindi mo siya maintindihan at hindi kanya maintindihan. Syempre, dumatating yung pwedeng nagkakaroon kayo ng conflict, malaki man o maliit yun, sa nakikita ko dito. May kanya-kanya kayong tinatahak dito. Pero always naman, handun yung love, no? Handun naman yung love sa nakikita ko dito. Happy also, happy kayo kahit na nagkakaroon ng mga kinikimkim ang bawat isa sa inyo o mga inaalala ang bawat isa inyo is nahandoon pa rin yung pagmamahal na nakikita ko dito. Kumbaga, you are more on focusing pa rin sa relationship na ito sa nakikita ko dito. As long as nagkakaunawaan kayo, natural lang kasi sa isang relationship no? Na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, ganyan. Natural lang yan. Mahal ka niya. Sa mga magkakahiwalay, may getting together kayo. Andun yung sa magkaka-partnership, andun yung valuing, no? Sa nakikita ko dito. Pagpa-value ng bawat isa.
Tingnan natin ang iyong money, Virgo in money. Ano ba yun? Okay. Ano po to, universe? Oh, okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, with comes sa money mo, meron kang paplanuhin o i-start. Siguro meron kang ginagawa na i-start mo na yung paglago o pag-iipon sa iba sa inyo. Ganun na nakikita ko to. May mga plano akong nakikita sa'yo. And also, sa iba, andito yung may mga i-avoid kayo eh. Siguro, avoid mo na yung gastos, hindi ka na masyadong gagastos, lilikumin mo na yung pera mo, mag-iipon ka ng muli, o kaya you will back to the basic, na doon, mag-fresh start ka, maaring ganun sa iba sa inyo, no? Andun yung mga pagpaplano na nakikita ko sa inyo. Yun nga lang, ang nakikita ko dito, may mga biglaang gastos o mga biglaang magaganap o mangyayari, mga forceful situation na kailangang bayaran o kailangang maglabas ng pera. Kahit, syempre, bukod yung mga nilalabas mo every month, bukod yun, pero merong mangyayari by this September na lalabasan mo talaga siya ng pera. Yun, sa nakikita ko dito. Tingnan natin. Kumbaga, nandito rin naman yung developing, no? Magkakaroon ng unti-unting development sa iyong pera by September. Kasi nahandun yung iba sa inyo is maaring may mga new routine ka na gagawin, or handun din yung improvement, andun din yung may mga ipaprogress ka, or magiging more on practical ka also by September sa iba sa inyo. You give an effort and hard work para ma-improve yun. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Nandun yung hard work mo. Mas more kang magiging dedicate dun sa goal para makapag-ipon ng pera or maging successful yung money mo. Tingnan natin ang iyong health, Virgo. Health po ni Virgo. Okay. When it comes sa health mo, kung titingnan ko sa'yo dito, matagal ka nang may sakit. Hindi naman siguro kayo lahat, no? Yan, yung iba sa inyo, matagal lang may sakit. Maaring ikaw or someone into your life is meron ng talagang may sakit, no? Pero nandito naman yung disiplina mo. When it comes sa health issue mo, siguro magiging mababaw na sakit mo lang. Siguro yung mga sipon, ubo, masakit ang lalamunan. Yan ang nakikita ko dito. Siguro andun yung siguro minsan mahirap kang huminga, kanya na nakikita ko sa'yo dito. Yan. Pero pagdating handin yung disiplina mo sa mga kinakain mo, sa iniinom mo, sa nakita ko dito. Yun. Kumbaga may mga pagdating din sa health issue, maari din na either may nagsasabi sa'yo or mismong ikaw mismo, o may mga sinasabi o may sinasabihan ka, halimbawa member of the family, halimbawa ganun, kung may mga sakit dan sa'yo, di ba? Nahandoon yung situation na may mga inaalam ka o inaaral ka para magkaroon ng more on growth or more on success when it comes to a health issue. Aning gano'n, sa iba sa inyo. Yun, kumaga mapagmatsyag ka rin. Yun ang iba sa inyo, sa health. Kumaga maaring very careful ka sa mga kinakain mo, ganyan, sa iba sa inyo, or kinakailangan na. Tingnan natin ang, ano ba yung sinabi ko kanina? Ano ba yun? May Galileo, nagbubukit tiro ako. Nabukit tiro na sa ate mo. Ano ba yung kasunod nito? Hindi ako nagkansulat. Career. Career at saka or job, work, ganyan. Kamusta po ang career niya? Career, work.
Ang ano ko talaga, ang nakakainis talaga ako minsan. Alam mo yung sa kasasalita ko, nawawala sa isip ko yung nasa utak. Okay. Tingnan natin. When it comes sa career or work mo, nakapokus ka. May mga pupukusan ka, kumbaga nandun ka sa sitwasyon, pagpupukusan mo siya ng maigi, no? Kahit na, kumbaga mas more ka magiging more on wiser, strong this time sa nakikita ko dito. Handoon din na you're releasing your limiting beliefs when it comes sa mga bagay-bagay, when it comes to your career or sa trabaho mo. Andito rin yung sitwasyon na mas ilalaya mo yung sarili mo in a situation. Ganyan. And then, more on patient ka naman sa nakikita ko sa'yo dito. Siyempre, natural lang yun na may mga pagod kang mararamdaman when it comes sa ginagawa mo. Natural yun sa nakikita ko dito. Yung mga, tingnan natin ha. Sa career mo, mag-ingat ka sa career mo ha. Tulad ng sinabi ko kanina sa'yo, diba, sa career mo, eh, may mga tao pa rin na hindi magiging totoo sa'yo. Pwedeng sa loob ng trabaho mo, or pwede sa mga nakadikit sa'yo, ganyan. Ang nakikita ko sa'yo dito. Kasi hindi rin si Devil, oh. Devil. Yung puro ibon yan, oh. Diba? Yun ang nakikita ko dito. May mga... Siyempre, ang sinasabi rin dito, kung ano yung sa career or sa trabaho mo, kung ano yung mga obstacle na dadaanan mo dito, malalakpasan mo. As long as magiging balanse ka dito, ha? Sa nakikita ko to. And you need to be very careful sa lahat ng plano mo, sa lahat ng decision mo. Yun ang nakikita ko. Sa ano rin dito, sa iyo rin dito, ang nakikita ko, you preparing for something. May mga ipiprepare ka, may mga i-discover ka, may mga sitwasyon na pag-iisipan mo or magti-take a pose ka for something. Maaaring pag-iisipan mo kung dapat mo ma-actionan o hindi dapat actionan. Yun ang nakikita ko rin dito. And then, sana hindi ka ma-disbalance, no? Ingat na lang din. You know? Pag-isipan mo munang maigi. Ingat kayo, yung iba dito, siguro pagising-gising kayo. O kaya may mga worrying situation. Advice po, universe. Diba sa inyo, may mga sakit sa inyo, no? Maaring may mga sakit kayo na bladder, cancer, kidney, bato. Yun ang nakikita ko sa iba. Pero okay naman siya. Huwag kayong mag-alala. As long as balance kayo, magiging okay naman siya. As long as nagkakaroon kayo ng disiplina at may self-care kayo, advice. Maganda naman siya. Wala naman ako nakikitang panganib sa ngayon. Panganib sa ngayon, tinanakot din. Magkakaroon ng pagbabago sa iyo, May nahihintay ka? May travel ata iba. Iba dito, maybe you're thinking about traveling, ganyan, sa iba sa inyo. Ang nakikita ko dito, syempre, nahandun pa rin mga pag-aalala, no, na related to your stability, money, business, work, or career na tinatahak nyo. May mga sitwasyon na hinihintay mo na magbago, or may mga sisiyasatin ka, or may mga alamin ka, maghahanap ka ng katotohanan, may mga sitwasyon na thinking about something, retirement, siguro nahandun ka sa sitwasyon mo na, what if ganito, ganyan, ganon, someday, maaaring ganon, nandun ka, nandun sa pagmumuni-muni ka, muni-muni time ka, nandun din yung sitwasyon na mahilig ka rin mag-isa, or mas gusto mo nag-iisa, na siguro nandun yung peaceful situation mo kasi mas nakakapag-isip ka, no, sa iba sa inyo. May mga sisiyasatin ka ng mga bagay-bagay. Iba sa inyo, ihihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao, ayaw mo, hindi ka gano'ng magsasama sa taong lugar. Kumaga, maaring pipiliin mo lang yung tao na gusto mong samahan, o you want to be alone, may mga ganong sitwasyon.
So when it comes to advice, always take care yourself, no? Ang sinasabi dito, huwag ka masyadong overthinking. Din, may mga bagay na kailangang i-withdraw, sinasabi dito, or may mga sitwasyon na kailangan mo rin maghigpit in any aspect of your life. Mag-go forward ka sa mga plano mo. It's time to explore yourself. Ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na hindi naman makakagood sa'yo, lalo na pag-overthinking. Siyempre, be adventurous. May mga sitwasyon na kailangan aksyonan, may mga sitwasyon na need to prepare, moving ahead, and try new experience if you want, sa nakikita ko rin dito. So, iba sa inyo, yung sa career nyo pala, siguro, when it comes to career, you're planning for a traveling or work abroad. Sa iba sa inyo, no? Yun ang nakikita ko. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga need to progress o may mga ipaprogress ka by this September din. No? Huwag ka masyadong malungkot or huwag ka masyadong maging palaisip. No? Iwasan mo na lang din yun. Kasi baka hindi rin makagood sa'yo. Baka may mga wino-worrying situation ka rin. Or may mga iniisip-isip na bagay-bagay. Have faith lang. Have faith. Yun na nakita ko dito. Tsaka mabivision mo naman yun eh. Magaling kayo sa welcome to visioning kasi andito rin si Kendall. Welcome to visioning, alam ko na alam nyo yung mga mararamdaman nyo na yun eh. Yung mga magaganap o mangyayari, ganyan. Sa iba sa inyo. Arigato namaste, God bless.